Si Drew Timme na bago pa lang sa koponan ng Lakers ay sobrang saya at halos hindi makapaniwala sa kanyang bagong pagkakataon. Mula sa pagpractice kasama si LeBron James sa G League, ngayon ay naglalaro na siya sa Lakers sa ilalim ng isang two-way deal. Ayon mismo kay Timme tungkol sa kanyang karanasan, "It was pretty crazy, man. Like, I mean, that's the GOAT." It was pretty crazy, man. I mean, like, that's the GOAT. Like, to be able to share the court with him, you know, especially being a G League team, like, that's... Samantala, sinabi naman ni Coach JJ Redick na talagang impressed siya sa bagong two-way signee ng Lakers na si Drew Timme. Ayon kay Redick, napakahusay ni Timme sa opensa at kadalasan ay hindi napapansin ang galing niya sa defensive rebounding, lalo na kung ikukumpara sa kanyang laki. Idinagdag pa ni Redick na consistent ang production ni Timme sa bawat level ng basketball na napuntahan niya at excited siyang makatrabaho ito sa loob ng sistema ng Lakers. Samantala, matapos naman ang naging gulo sa pagitan ni Chris Dunn at Luka Doncic kanina sa laban ng Lakers at Clippers, agad namang nakisali si Jackson Hayes para tulungan si Luka sa gitna ng tensyon sa court. Dahil dito, inaasahan ngayon na papatawan si Hayes ng multa mula sa NBA dahil sa kanyang pakikialam sa insidente. Sa naging interview kay Luka Doncic pagkatapos ng laro, nagpasalamat ang superstar sa ginawa ni Jackson Hayes at pinuri ang pagiging handa nitong ipagtanggol ang kanyang teammate. Sinabi rin ni Luka na kung anuman ang maging multa ni Hayes, siya mismo ang sasagot at magbabayad nito bilang pasasalamat sa ipinakita nitong suporta sa kanya. So I appreciate him. I'll pay him his fine for sure. But that just show what kind of team we are. Samantala, sinabi din ni Luka Doncic na madulas daw at delikado ang court na ginagamit sa NBA Cup. Ayon sa kanya, ilang beses siyang nadulas at makikita rin na maraming players ang nadudulas, kaya para sa kanya ay napakadelikado ng ganitong kondisyon ng sahig. I don't know, it was just I slept a lot of times and you could see like a lot of players slip and that's dangerous, man. Samantala, kamakailan lang naglaro si Kawhi Leonard laban sa Lakers at nakapaglaro ng halos 28 minuto. Even so, he only managed to put up 19 na puntos, 5 rebounds at 3 assists. Tinanong si Kawhi tungkol sa depensa ng Clippers habang wala siya at kung ano ang kailangan nitong pagbutihin ngayon na bumalik na siya. Sinabi niya na marahil kailangan nilang pilitin ang mga star scorers ng kalaban na mag-pass, katulad ng ginagawa ng Clippers sa mga kalaban nila tulad ni Harden, Leonard at Zubac kaysa tuluyang mabulabog ng mga superstar. Dagdag pa niya, pakiramdam ko ay maayos ako. Sana makapag-build ng minutes kasi kailangan ito ng team. Siguro kailangan kong dagdagan ang playing time para makakuha ng panalo. Samantala, sinabi naman ni Tyronn Lue tungkol kay Kawhi, gumawa siya ng ilang bagay. Halata talagang gumaling siya. Ewan ko kung gaano katagal pero halata talagang gumaling siya. Masarap talaga siyang makita sa court kahapon. Ngunit sa laro kanina, malakas talaga ang starting five ng Lakers kaya natalo ang Clippers. Isa sa mga dahilan ng pagkatalo ay ang dominance ng Lakers sa scoring at mabilis nilang laro na nagpahirap sa Clippers sa depensa kahit bumalik na si Kawhi. Kayong mga idol, anong masasabi niyo sa performance ni Kawhi at sa laban na ito? Lost it, got it back. Kawhi. Oh,